Oo. Eto pa may malupit para sa mga DDS to. Gaya nga ng sinabi mo si Jukes de Asim, eto naman mga DDS to. Sis Prunyo Bolsak. Ano? Bolsak. Oh, 'di ba? Mga DDS 'yan. Bolsak. Aray ko. Meron din pangalan na gano'n? Oh, Sis Prunyo Bolsak, kita mo? Hindi lang dila itlog ha, bolsak. Aray Tama yung sinasabi ni Beth De Jesus. Bet Jesus, Ginawa tayong bobo. ginawa tayong bobo. Totoo yan, Bet Jesus. Akala niya yata, tatanga-tanga tayo. Akala niya yata, bobo tayo katulad ng mga DDS. Hindi Oo. nila alam na alam natin na ginawa nila yan para po maitugma nila yung confidential funds. Nagmadali na sila dyan. Kahit ano mo dyan. Hinahanapan na sila Apple. hinahanapan na sila di ba? Oo, ng Commission on Audit. Oo. Kaya nataranta siguro din. Sige, basta labas mo yan. Oo. Akala niya, Boss Mark, katulad yan sa Davao. Di ba sa Davao, na hindi chine-check yung confidential funds niya na half billion, dire-diretso rin ang ano, pare-parehas din ang presyo, half billion, hindi chine-check. Dahil Tingin ko, minsan, nasanay sila na ang presidente tatay nila. yes. No? Na hindi nila akalain na kapag kay Bongbong Marcos mag-i-inspect ng ganito. Katandem naman natin sa sa halalan eh. Unity team naman natin yan. Hindi na tayo yan. Yun ang gusto ko kay Pangulo. Oo. Hindi tumatanaw ng utang na loob. Tama. Kasi nga, ayun din yung naririnig ko, Boss Mark eh. Yung gusto ko rin kay Pangulo. Yung parang walang kulay sa kanya eh. Wala. Katotohanan yung gusto niya. Actually, ito nga, di ba? Nung nagsona si Pangulo, ang nabanggit si Congressman Martin Romualdez. Di ba? Masakit para sa kanya, pero kailangan sundin yung batas. Ganon din naman, sabi naman, walang hindi nagdamdam si Congressman Martin Romualdez kay Pangulo, kumbaga, susundin nila kung ano yung tama. Ngayon, ano ba nakikita mo doon sa pagkaso ng ombudsman? Kasi una na ako eto. Kasi ang nakikita ko doon sa pagkaso ng ombudsman, parang ano na lang, total lang ingay-ingay nitong mga hinayupak na mga DDS na ito. Putrages na itong mga to. Kita mo, ganun ako magmura. Putrages itong mga DDS na to. Sige, pagbigyan mo na. Total naman, meron tayong merong 18 marites dyan na magsasalita. Yan yung nakita ko. Pagbigyan mo na, total naman kapag kaya pagdating sa piskalya naman yan, makikita nila kung totoo ba or may bibubuga talaga yung 18 marites eh. Hindi, ano na yan, pinakain, tama yung sinabi mo, pinakain ng sariling lason. Alam mo yon? Sariling lason mo yung pinakain sa'yo. Banat kayo ng banat sa 18 Maris, makatotohanan yan. Edi salpak. Pero totoo, tignan yung nangyayari ngayon, katakot-takot ang kaso dahil sa kasinungalingan. Pinakain sila ng sarili nilang lason. Uy, Boss Nyolo, kaputol lang kita Sabi ni Sir Gilbert Pineda, okay ang tandem yung dalawa, Nyolo at Mark Ramos, okay. Sabi ko sa inyo, huwag na kayong lalayo pa para hindi kayo nabobobo. Dito kayo sa hindi man katalinuhan, sobrang gwapo. Araw-arawin namin to. Araw-arawin na namin to, mga kababayan. Araw-arawin namin to. Ano ba yung mga tawag mo dyan? Mga kamasel, araw-arawin namin to. mga boss natin yan. Mga boss. Chief Amos. Dapat mga kamasel para tikas pahinga. Tapos ayan, kagaya niyan. Siyempre 'di ba ang Ma'am Brenda Barton at Ma'am Neng Gigi, shout out sa inyo. Shout out po. Ang gagamitin na mga witness versus Martin Romualdez, yung 18 marites. Di ba? Tsaka sila Orly Gutesa. Kasi sila lang naman yung sila lang naman yung mga nagsasabi na damay o sama si Martin eh. Alam mo nga, walang mangyayari dito. Tama yung sinabi mo nga,
sinakyan na lang to ng ano, masakit man pakinggan, sinakyan na lang to para matapos na. Total, ang iingay nyo, yan, sige. Patignan natin kung tatagos ba o lalapat ba yung mga binibintang netong 18 kargador na to sa kay Uncle Martin, di ba? Alam mo, Boss Mike, Boss Mark, ito lang, maano ko lang. Lagi ko sinasabi to eh. Kapag nasa husgado po tayo, sinasabi ko, Boss Mark, di ba totoo naman, hindi po kailangan dyan ng second-hand information. Kailangan po sa husgado dyan, ikaw mismo ang informasyon. Sino po ba ang informasyon? Si Saldi ko. Second-hand, third-hand na po ang mga totoo yung malita na may pira. Hindi third-hand, second-hand information na yan. Unreliable na yan, Your Honor, Mr. Chair. That is not, this is will not stand in the courtroom, Your Honor. Aray ko. Huwag mo kumpisahan ng English, hindi ako makakasabay dyan. Alam mo naman para makuha mo na ako dyan sa US of A. Tsaka di ba, sa ano na lang, sa kalsada na lang, pulis. Sa pulis. Hindi pwede yung, ikaw pulis ka, ikaw na, ano tawag dyan sa mga nanguhuli sa kalsada, nakita mo yung isa na nag-violate. Tapos tatawag ka ng isang pulis, tapos sasabihin mo doon sa isang, arrestuin mo to, o huli mo, tikita mo to kasi nag-violate ito. Hindi pwede. Kailangan mismo yung arresting, yung officer. Siya. Hindi pwede. Hulihin mo to kasi wala akong pang ticket eh. Tama. Hindi uubra yun. Hindi uubra sa korte yon. Ang tanging makakatayo sa korte na maidadamay si Uncle Martin ay si Saldi ko. Wala na po yung mali-maleta nyo. Walang pakialam yung korte dyan. Dahil through documents, pwede na pong maipakulong if ever si Uncle Martin ni Saldi ko kung totoo. Pero ngayon, nagtitiwala kayo sa 18 kargador. Anong malay niyan? Yung bahay nga, hindi pa ma-distinguish kung yun. Yung rice cooker nga, may lamang pera. Yun. Saan sinong tanga maglalagay ng pera sa rice cooker? Mga engot. Ang daming kasinungalingan, hindi lang isa. Sabi mo nga, di ba, kanina, falsus unos, falsus omnibus. Yes. Mahihinya yun eh. Yes. Kasi doon, isang mali na lahat. Dito, sa mga... Sila, kinaugalian nyo yung pagkakamali, mga hayop. Saka pinapakasuhan ng mga abogado, itong mga ito. Di ba? Kaya, na perjury, diba, cyber libel. Diba? Kaya nga, ngayon, gumagawa pa ng paraan ng mga vlogger, alam mo mga vlogger ng mga DDS, gagawa ng paraan yan eh. Naglilikom pa sila ng pera para daw pampiyansa ng 18 kargador at ni Baligod. Ano ba naman yan, Parang ang hirap ng paniwalaan yun. Alam mo kung bakit? Kasi sila nagbubukuhan na, naalala mo yung mga pa-EDSA nila? Yes. Ibinuko na din sila. Siguro nainggit si Maharlika. Kayo, meron pa kayong mga pasulisit doon sa mga tapos hindi naman yata napupunta doon sa talagang dapat puntahan. Baka ito, gagamitin yung 18 marites, pampiyansa, tapos 1/4 o kalahati lang ibibigay, yung kalahati, bulsa. Bulsa. Oo. Mga yan mga, sorry patay gutom yung mga yan Diba? Hindi, tsaka yari to kasi kagaya nun, si Marcoleta na tumutulong sa kanila. Ako para sa akin, sa isip ko, handler nila yun eh. Si Mike Defensor na tumutulong sa kanila. Sa akin lang naman, tingin ko, isa din yun na handler ng 18 marites. Setup yan di ba? Di ba? Mga nakakulong na. Ngayon, itong mga ito, saan ang punta nito? Hindi, tsaka boss, ang mahirap dyan, alam mo, hindi nila kilala si Ombudsman Remulla. Magbalik tanaw po kayo. Si Congressman Remulla, si Marcoleta, si Defensor, magkakasama po yan doon sa ABS-CBN. Sila po magkaka-vibes talaga niyan. Alam ni Ombudsman Remulla ang galawan ni Defensor tsaka ni Marcoleta. Kaya madali niya nabingwit yan. Kita mo, kulong. Yan yun ayan yan, papakawalak. May paganong-ganong pa si Defensor.
Eto nga po, may lumapit sa akin eh. Yung kay Gutesan, lumapit sa akin. Ayoko na nga po sa politika eh. Hiniiwasan ko na yan, naiirita na ako. Kaya nilapit ko na lang kay Marcoleta, sila nag-usap. Anak ng weteng naman, oo. Parang pinanganak tayo kahapon. Pero natunugan na yan ni Defensor. Tingin ko natunugan niya na mayayari siya dito sa mga ano kasi lahat talagang iniimbestigahan eh. Oo. Diba? Lahat. Alam niya yan sa sarili niya. Tsaka dapat lang talaga, biro mo, Boss Mark, sa tinanggal-tagal, ang daldal niyan, hindi, nagtanim ng ebidensya, hindi nakukulong yan sa panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos na kulong yan. Diba? Pero napanood mo ba yung ano? Napanood mo yung ano tawag dito? Yung video ni Mike Defensor na nagpapaalam do sa anak niya. Oo, paawa effect sa may kama. Oo. Oo.